Bago natin mapanood ang paglalakbay ni Prinsesa Tilly patungo sa mga guho, lumipat ang eksena sa King City, kung saan may makikita tayong ilang tao sa labas ng mga pader ng lungsod. Mukhang mga refugee sila, mga biktima ng salot na parang sumpa na pinalaganap ng simbahan. Lubos na naaawa si Lady Echo sa kanila, dahil sila'y mga refugee mula sa silangang rehiyon na hindi nagkaroon ng pagkakataong makasakay sa barko pabalik sa bayan sa hangganan. Hindi man lang sila binigyan ng gamot ng simbahan, basta na lang itinapon para mamatay. Nagpasya si Thin Mustache na tipunin ang lahat ng kaya pang kumilos at inutusan si Lady Echo na dalhin sila sa ligtas na lugar. Mabilis niyang ginamit ang kanyang mahiwagang boses. Ipinahayag na siya ay naroon upang pagalingin sila sa ilalim ng utos ng pinuno ng kanlurang rehiyon, si Roland Wimbledon. Sinigurado niya sa mga desperadong tao na ang kanilang barko ay nasa pantalan, at may mga taong may dalang gamot na makakapagpagaling sa kanilang lahat ng walang bayad. Namangha si Thin Mustache na abot ng boses ni Lady Echo ang lahat kahit hindi niya ito binibigkas gamit ang mga salita. Agad na nagkaroon ng pag-asa ang mga tao at nagsitayuan, kahit ang isang babaeng may sakit ay tumayo, sabik na magpagaling. Nangako siya na pupunta sa kanlurang rehiyon kung ito ang magpapagaling sa kanya. Ngumiti si Thin Mustache at sinabing pwede nilang isama ang kanilang mga pamilya. Makalipas ang ilang sandali, makikita ang maraming balat ng tubig na may lamang gamot. Mabilis na sinabihan ng mga sundalo ang mga refugee na inumin ang gamot mula sa mga bote at gagaling sila agad. Walang pag-aalinlangan, sinunggaban ng mga desperadong tao ang mga balat ng tubig at agad itong ininom. Habang ginagawa nila ito, ipinang-aral ng isang sundalo na ang balitang ang mga bruha ang nagpakalat ng salot ay puro kalokohan lamang na ikinalat ng simbahan, na ang layunin ay gawing mga sunod sanyeran ang mga tao sa simbahan. Sinabi niya na hindi lang nagbigay si Prinsipe Roland Wimbledon ng gamot, hindi rin sila siningil kahit isang sentimo. Nagulat ang mga tao at hirap maniwala dahil parang napakaganda nito para maging totoo. Ngunit bigla, isang babaeng matindi ang sakit ang nagsabing bumubuti na ang kanyang pakiramdam matapos inumin ang gamot, at naglaho na ang mga marka sa kanyang katawan. Nagdiwang ang mga tao sa kanilang kaligtasan at napuno ng sigawan ng tuwa ang paligid. Ipinaliwanag ng sundalo na abala si Roland Wimbledon sa pagpapaunlad ng kanlurang rehiyon at nangangailangan siya ng maraming tao upang tumulong sa pagsasaka, pagtayo ng mga bahay, at pag-aayos ng mga daan. Sinabi niyang ang mga papayag na lumipat doon ay bibigyan ng pagkain at tirahan bilang kabayaran. Nangako rin siya na lahat ay mabibigyan ng trabaho ayon sa kanilang kakayahan at ipinaalam na aalis sila sa loob ng 3 araw, kaya dapat magtungo sila sa mga barko kung gusto nilang pumunta sa kanlurang rehiyon. Muli, nagdiwang ang mga tao at sabik na sinabi na handa silang magtrabaho para kay Prinsipe Roland. Masaya si Thin Mustache na maayos ang lahat, at mas lalo siyang nagulat nang malaman niyang tumutulong din si Margaret sa pag-aayos ng mga barko. Hindi ko maitatanggi, interesado akong malaman kung bakit siya pumayag na tumulong at kung ano ang inalok ni Roland sa kanya para makuha ang suporta ng isang ganid na mga ngalakal. Tinanong ni Thin Mustache tungkol sa mga nakakalat na bar aisles ng alak. Ipinaliwanag ni Theo na ginagamit ang mga iyon para mag-imbak ng nilinis na tubig ni Miss Lily. Ito ang mas madaling paraan upang madala ang tubig sa lungsod, dahil mahigpit na binabantayan at sarado ang mga pader upang maiwasan ang malawakang kaguluhan ng mga refugee. Ipinagmalaki niyang ginagamit nila ang mga gilid na pintuan ng kabisera, na bukas pa para sa mga mangangalakal, at ito'y dahil sa mga koneksyon niya sa mga gwardya ng King City. Biglang lumitaw ang 2 sundalo, at mabilis na tinanong ni Kapitan Brian kung ano ang nangyayari. Ayon kay Miss Lightning, na naka-duty bilang tik-tik, may isang tao na tumalon sa barko para tumakas at malamang ay nagtatago ito. Mukhang hindi naging maayos ang pagtakas ng pobreng ito, at ngayon ay iniinteroga na ni Kapitan Ironax kung sino siya at sino ang nagpadala sa kanya. Agad namang sinabi ng lalaki na hindi siya kalaban nila. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Hill Fox at sinabing kilala siya ni Theo. Lumabas na siya nga ang lalaking nakilala ni Theo noon, na ipinakilala bilang isang sugarol na nawala ang lahat sa sugal. Dumating sa tamang oras si Theo at ipinaliwanag kay Iron Axe na si Fox ay isang bagong recruit na rats na dapat magkalat ng impormasyon. Hindi inakala ni Theo na magpapasimula si Fox sa ganito at ilalagay ang sarili sa panganib.
Curious sila kung bakit siya handang isugol ang buhay para sa ilang impormasyon. Agad na inamin ni Fox na natukoy na niya na lahat sila ay nagtatrabaho para kay Roland Wimbledon, hindi para kay Timothy. Dahil dito, naisip ni Theo na maaaring kailangan na nilang patayin si Fox dahil alam nito ang masyadong maraming bagay at maaaring maging banta sa kanilang plano. Ngunit mabilis na ipinahayag ni Fox na handa rin siyang magtrabaho para kay Roland. Hindi kumbinsido si Iron Axe, ayaw niyang magtiwala sa isang rats na dati nang nagtrabaho para kay Timothy. Subalit, muling itinaas ni Fox ang pusta, ipinahayag na siya ay kaaway din ni Timothy. Biglang nahulog ang isang maliit na bote mula sa bulsa ni Fox, at nagulat si Theo nang marinig na siya nga ay kaaway ni Timothy. Dinampot ni Theo ang kaina-hinalang bote, at sinabi ni Fox na ito ay isang banal na gamot mula sa simbahan na nakuha niya sa itim na pamilihan sa mataas na halaga. Ipinahayag ni Fox ang kanyang kagustuhan na sumali kay Roland dahil nais din niyang pabagsakin si Timothy. Tinanong ni Thin Mustache si Theo kung ano ang palagay niya sa sitwasyon. Ipinaliwanag ni Theo na kapag hindi siya sigurado kung ano ang totoo, kadalasan ay pinipili niya ang pinakaligtas na opsyon, at dito ay nangangahulugang pagpatay kay Fox. Ngunit dumating si Nightingale sa eksena at sinabing ipaubaya na ni Theo ang desisyon kung si Fox ay nagsasabi ng totoo o hindi, dahil siya ay isang buhay na lie detector. Ilang sandali lamang at ipinahayag ni Fox ang lahat mula sa simula. Nilinaw niya na hindi siya na-bankrupt dahil sa sugal, at hindi rin siya niloko ng kanyang asawa. Mga kwento lamang iyon. Sa katunayan, dati siyang kasapi ng Pigeon Hat, isang grupong circus na nagtanghal sa mga looban ng kabisera. Hindi man malaki ang grupo, sila ay magkakaibigan. Nakilala ni Fox ang kanyang asawa doon, at nang magpakasal sila, nakapag-ipon sila upang makabili ng bahay sa kabisera. Ngunit ang lahat ay nawasak nang simulan ni Timothy ang panghuhuli sa mga bruha. Sa ilalim ng marahas na pamumuno ni Timothy, nagwala ang mga patrol sa paghahanap ng mga pinaghihinalaan, at nahuli ang asawa ni Fox sa walang bisang paratang na siya ay isang bruha. Inakala ni Fox na maaari niyang suhulan ang mga gwardya ng kulungan upang palayain ang kanyang asawa o makakita man lang ito, ngunit ang mga ganid na gwardya ay kinuha ang kanyang pera at hindi pa rin siya pinayagang makita ang kanyang asawa. Nangako silang mapapalaya ito, ngunit nang sunduin niya ito, isang bangkay na lamang ang natagpuan niya. Mula noon, ipinangako ni Fox na hihingi siya ng hustisya para sa kanyang asawa. Pero ang gwardyang responsable sa kanyang kamatayan ay nakaligtas sa parusa na 10 latigo, at ang nakuha lang ni Fox ay 3 gintong royale bilang kabayaran sa pagkawalan ng kanyang asawa. Kung hindi pa yan sapat na kalupitan, hindi ko alam kung ano pa. Kaya, ang tanging layunin ni Fox sa buhay ay ang paghihiganti kay Timothy. Kinumbinsi niya ang kanyang mga kaibigan sa circus group, at dahil hindi sila mga sanay sa labanan, ginamit nila ang kanilang mga kakayahan upang makapasok sa iba't ibang mga underground na organisasyon. Nang alap sila ng impormasyon tungkol kay Timothy at ipinamamahagi ito sa kanyang mga kaaway. Habang ginagawa ito, nakilala rin niya si Theo at tinutukan ito, na sinasabing nagtatrabaho para kay Timothy upang alisin ang mga refugee mula sa lungsod. Ngunit kalaunan ay natuklasan ni Fox na talagang nagtatrabaho si Theo para kay Roland. Kaya narito siya ngayon, nakatali pa rin sa upuan, na nagsasabing handa siyang sumama kay Roland kung nangangahulugan ito ng pagbagsak ni Timothy. Handa siyang ibunyag ang lahat ng detalye na mayroon siya tungkol kay Timothy upang maisakatuparan ito. Matapos magsalita ang lalaki, humarap si Theo kay Nightingale at hiningi ang opinyon niya sa bagay na ito. Mabilis siyang nagbigay katiyakan na nagsasabi ng totoo si Fox at walang kasinungalingan sa kanyang mga sinasabi. Gayunpaman, hindi siya sigurado kung magiging kapaki-pakinabang ito sa kanila. Habang pinag-iisipan pa ni Theo kung papayagan si Fox na manatili, nagtataka si Fox kung paano pinapayagan ni Prinsipe Roland na mabuhay ang mga mangkukulam at iligtas ang maraming refugee. Iniisip niya kung naging kasing buti ni Timothy si Roland, marahil buhay pa ang kanyang asawa ngayon. Ngumiti si Nightingale, nakikitang hindi naiilang si Fox sa kakaibang kilos ni Roland. Kaya sa huli, nagpasya silang payagan siyang sumali, at mabilis na tinanggal ang pagkakatali ng kanyang mga kamay. Sinabihan siya ni Theo na manatiling kasama at tumulong sa lungsod pansamantala. Binalik si Theo sa parehong hotel, kung saan muli niyang nakasalubong si Black Hammer.
Masayang-masaya ang malaking tao na gumana ang gamot, sinasabing kung wala ito, patay na sana ang dalawang tanga na hawak niya ngayon. Nagpasalamat ang batang babae kay Theo sa pagpapagaling ng salot, na nagtatanong kung nagtatrabaho siya kasama ang simbahan. Hindi ipinakilala ni Theo ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, at sinabing ang gamot ay mula sa mga matataas sa royalty, at ang simbahan ay nag-iimbento lamang ng mga kwento tungkol sa mga mangkukulam na sanhi ng salot. Kaya't humihingi siya ng tulong ng lahat upang magamot ang mga karaniwang tao. Napansin ni Black Hammer ang posibilidad na pagkakakitaan ito at tinanong kung talaga bang pinahintulutan ng kliyente ni Theo na ibenta ang gamot. Kinumpirma ito ni Theo at ipinaliwanag na galit ang kanyang kliyente sa simbahan dahil sa panlilinlang sa publiko. Nabahala siya, ngunit hindi niya alam ang dapat gawin. Nag-aalala siya na kung patuloy na ikakalat ng simbahan ang kanilang propaganda at pasasanay ang mga karaniwang tao sa kanilang panig, sila ang maghahari sa buong kaharian. Kaya't gusto ng kliyente ni Theo, na siyempre ay si Roland, na gamutin ang lahat ng mga karaniwang tao sa lungsod. Ibinato ni Theo ang isang pouch ng tubig na naglalaman ng purified water ni Lily, at sinabing maaari itong ibenta ng mga rats ng 10 silver, kung saan 40% ng kita ay mapupunta sa kanila. Natuwa ang mga tao sa ideya ng mabilis na pera. Ipinaliwanag ni Theo na nakapagpuslit siya ng halos 6,000 halaga ng gamot, kaya kung mabebenta nila ang lahat, maaari silang kumita ng malaki. Ipinaliwanag din niya na alam niyang maaaring subukan nilang ibenta ang gamot sa mas mataas na halaga. Upang idiin ang kanyang punto, hinampas ni Theo ang kanyang patalim sa ibabaw ng mesa at binalaan silang hindi pinapatawad ng kanyang kliyente ang sinumang manloloko, kaya mas mabuting umiwas sila sa panlilinlang para sa pansariling kapakinabangan. Sinabihan din niya silang huwag ibenta lahat ng stock ng sabay-sabay upang maiwasan ang pagsamantala, at ito ay magiging problema na nila mula ngayon. Pagkatapos, tinanong niya kung handa silang gawin ang trabaho. Nanatiling tahimik si Hammer ng ilang sandali, pagkatapos ay kinuha ang patalim at buong kumpiyansang sinabing handa siya. Pagkarinig sa sagot, mabilis na ipinaalam ni Theo na darating ang gamot sa inn sa loob ng 2 araw bago magtakip silim. Ang susunod na eksena ay nagaganap sa simbahan, kung saan ang mga tao ay nakapila sa harap ng pari. Isang lalaki ang lumuhad at sinabi sa pari na ang buong pamilya niya ay tinamaan ng salot. At desperado siyang kailangan ng banal na gamot. Ipinaliwanag niya na nadaya siya sa black market ng mga rats nang subukan niyang bumili ng gamot. At ang natitira na lang sa kanya ay isang maliit na itlog. Kinuha ng pari ang itlog. Sinabi niya na mapaparusahan siya dahil hindi siya nagtitiwala sa simbahan, at sinubukang bumili ng gamot mula sa madilim na pamilihan. Pagkatapos ay iniutos ng pari na tumayo siya upang humingi ng kapatawaran. Sinabi ng pari na kailangan niyang italaga ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa simbahan. Mabilis na pumayag ang lalaki, sinasabing handa siyang ailay ang kanyang buhay agad-agad. Bigla, isa pang lalaki ang sumugod at sinabi sa pari na may ulat. Tungkol sa isang taong nagpupuslit ng mga may sakit palabas ng lungsod. Labis na nabigla ang pari sa balita. Di nagtagal, natagpuan ng pari ang isang lalaking nagngangalang Needle Eye, na nagsasabing may mas masarap pang balita siya. Ipinangako ng pari sa taong ito na kung totoo ang kanyang impormasyon, bibigyan siya ng banal na gamot bilang gantimpala sa kanyang tulong. Mabilis na ipinaliwanag ni Needle Eye na may mga bakanteng barko sa komersyal na daungan sa labas ng lungsod, partikular para sa pagpapadala ng mga may sakit. Mas lalo pang nakakagalit na mayroon silang paraan para lunasan ang demonyong salot. Sinabi niya na pinainom ng mga sundalo ang mga may sakit ng kakaibang tubig, na nagpaalis ng kanilang mga itim na butik ng mabilis. Ang mga sundalong ito mula sa kanlurang rehiyon ay nag-aalok din ng pagkain at tirahan sa sinumang pupunta doon. Mas lalong lumala ang sitwasyon, may mga mangkukulam sa mga taong ito. Ang pagbanggit ng mga mangkukulam ay labis na kinagulat ng pari, at kinumpirma ni Needle Eye na nakita pa niyang may isang lumilipad sa ere. Isang pari ang kumuyam ng kanyang mga ngipin sa revelasyon na ito. Habang ang isa ay nagtanong kung ilang tao ang kilala niya, tinanong ni Needle Eye kung mayroon bang mga tao sa kanilang panig. At kung sigurado ba si Needle Eye na mga mersenaryo ang mga ito na kinuha ng mga mangangalakal. Medyo kinumpirma ito ni Needle Eye. Sinabi niyang hindi sila nakasuot ng anumang armor, walang kabayo,
at armado lamang ng mga kahoy na sibat. At sinabi niyang malamang na wala pang 100 sila. Itinapon ng pari ang isang bote ng gamot patungo kay Needle Eye. Na matapos makita ang kanyang gantimpala, mabilis na nagdagdag na may mga chismis pa raw. Na ang lahat ng ito ay inorganisa ng pinuno ng Border Town, na naglalayong paunlarin ang kanyang lupain. Pinuri ng pari si Needle Eye para sa impormasyon. Ngunit bago pa niya magamit ang kanyang gantimpala, ang kanyang lalamunan ay tinusok mula sa likod. Naiwang nangingisay sa sakit, at ang salarin ay isang madilim na figure sa balabal. Matapos mamatay si Needle Eye, tinanong ng batang pari ang kanyang nakatataas, kung talagang pinaniniwalaan niya ang mga sinasabi ni Needle Eye. Sinabi ng nakatatandang pari na kailangan pa niya itong siyasatin. Ngunit pinaghihinalaan niyang may katotohanan dito. Plano niyang maglagay ng 2 especially iya sa mga pader ng lungsod, upang alamin ang mga kaganapan. Ibinigay ng pari ang misyon sa kanyang batang pari. Inutos na kung may mga mersenaryo nga, at mga mangkukulam sa pantalan. Kailangan niyang bilhin ang lahat ng gamot na ibinibenta ng mga rat sa buong bayan. Natakot siya na kung ang mga tao mula sa Border Town ay patuloy na ikakalat ang kanilang lunas. Wala nang yuyukod sa simbahan. Tungkol naman sa mga mangkukulam, iniwan ng pari ang gawaing ito sa isang misteryosong figure na kilala bilang Faceless. Nalaman na si Faceless ay hindi pangkaraniwang tao. Nang sabihin ng pari na bumalik ito sa tunay nitong anyo, mabilis na nagbago ang matanda, at naging isang kamangha-manghang magandang babae, na naglalabas ng hindi matatawarang kagandahan at biyaya ng isang mangkukulam. Mukhang may partikular na pagkagiliw siya sa pari, at tiniyak na aasikasuhin niya ang kanyang bahagi ng trabaho. Lumipat ang eksena sa daungan, tinatanong ni Nightingale kung ano ang nasa isip ni Lady Echo. Sinabi niyang siya ay lubos na namamangha. Ipinaliwanag niya na bago siya ipagbili sa kabisera, dumaan siya sa maraming paghihirap. Akala niya ay ang mga tao sa Grey Castle ay mga malupit dahil galing siya sa disyerto. Ngunit natutuklasan niyang hindi sila ganoon kaiba sa mga tao sa Iron Sand City. Bilang tugon, ginamit niya ang kanyang tungkulin kay Ronald Wimbledon bilang isang magandang halimbawa. Tinanong ni Sister Echo kung talagang naniniwala si Nightingale na kayang baguhin ng prinsipe ang mga bagay-bagay. Naniniwala siyang hindi mahalaga kung ang mga tao ay galing sa mainland, sa disyerto, o kung sila ay mga mangkukulam. Gusto lamang niya na ang lahat ay mabuhay ng malaya at masaya. Ninitian siya ni Nightingale ng may katiyakan. At sinabi niyang umaasa siyang ang kakaibang mga imbensyon ng prinsipe, at mga kakaibang sandata ay makakagawa ng pagbabago. Nagbiro si Lady Echo tungkol sa sobrang pagtitiwala ni Nightingale sa kanya. Ngunit ngumiti lamang si Nightingale pabalik. Ibinahagi ni Echo ang kanyang sariling pananampalataya sa prinsipe, at umaasa siyang makikita ang kapayapaan sa timog na rehiyon muli. Samantala, pinagmamasdan ni Iron Axe ang mga pinadalang hukbo ng mga rats. Hindi maiwasang mapansin na ang samahan ng mga rats ay naghahanda na upang palibutan sila. Ipinaliwanag ni Theo na ito ay inaasahan mula sa simula, dahil ang mga underground rats na ito ay mabababang uri, na hindi kilala sa pagtatago ng mga lihim. Sigurado siyang binabantayan sila ng mga ito, sa ilalim ng utos ng mas mataas na tao. Hindi pinansin ni Iron Axe ang mga ito. Sinabi niyang wala siyang pakialam sa mga especially iya sa kanilang kampo. Ngunit ayaw lamang niyang bumaba ang bentahan ng kanilang gamot. Tiniyak ni Theo sa kanya na binabantayan niyang mabuti ang bintahan. Kaya hindi siya makakapag-polem habang papunta sila sa Border Town. Ngumiti si Captain Iron Axe at sinabing huwag mag-alala. Magkikita-kita pa sila kapag dumating na ang prinsipe para kunin ang kabisera. Habang bumababa ang gabi, nakita natin ulit ang mangkukulam, binabantayan ng grupo. Sinunggaban niya ang kanyang pagkakataon. Sumugod sa isa sa mga sundalo gamit ang patalim. Bago siya makareact, nilaslas na niya ang leeg ng sundalo, iniwang patay ito sa lupa. Pagkatapos, hinubad niya ang kanyang damit at nagsuot ng uniforme ng sundalo. Habang bumabalik si Lightning mula sa kanyang pagronda, ang unang tanong ni Wendy ay tungkol sa kasalukuyang sitwasyon. Ipinagbigay alam ni Lightning na dinala na ni Iron Axe ang infantry team upang harapin ang mga rats. Iniabot ni Lady Echo kay Lightning ang tubig, at nagreklamo si Lily tungkol sa hindi naliligo ng ilang araw. Ang gusto lang niya ngayon ay makauwi at mag-enjoy sa kanyang marangyang paliguan.
Halos mabulunan si Lightning sa tubig at hindi mapigil ang tuksuhin si Lily na parang spoiled. Nailit, lalo na't galit ito sa mga maharlika. Habang nasa kalagitnaan ng burwan ang mga babae, sumugod ang bruha na nagkukunwaring isang karaniwang sundalo. Umaasa siyang makihalubilo ng walang anumang abala, ngunit hindi madaling malinlang si Nightingale. Mabilis siyang lumitaw sa likod ng nagkukunwaring bruha, may baril na nakatutok sa kanyang ulo, at hinihingi kung sino talaga siya. Sinubukan ng bruha na magpanggap, sinasabing siya ay si Ford, at responsable lang sa pagbabantay. Pero hindi tinatanggap ni Nightingale ang kanyang kasinungalingan, agad niyang sinabi na hindi pa siya nakakakita ng lalaking may mahika sa loob. Inisip ni Nightingale na ang lalaking ito ay hindi karaniwang tao. Siya'y maaaring isang bruha na pumasok ng palihim, o isang napakabihirang lalaking bruha. Anuman ang totoo, tiyak na hindi siya ang Ford na sinasabi niya. Nang malaman na ang kanyang pagkukunwari ay nabunyag, nagdesisyon ang bruha na maging agresibo. Bigla siyang sumugod kay Nightingale gamit ang isang punyal, ngunit madali itong naiwasan ni Nightingale. Ang bruha ay bumaling kay Lily, at nagtangkang saksakin ito. Biglang tumalon si Wendy sa harap, upang protektahan si Lily, at agad na umindayog ang punyal ng bruha. Mabilis na kumilos si Nightingale, at nagpaputok ng baril na tumama sa dibdib ng bruha. Bumagsak ang bruha mula sa isang bala, at habang siya'y bumabagsak, bumalik siya sa kanyang tunay na anyo. Habang nakahiga siya sa lupa, nang hihina at malapit ng mamatay, naalala niya ang mga alaala ni Priestess Heather, na kinuha siya at binigyan ng pangalang Afra. Ang alaala ay nagdala ng luha sa kanyang mga mata. Samantala, lahat ay nagmamadaling lumapit kay Wendy. Tinitingnan kung nasaktan siya. Tiniyak ni Wendy na ayos lang siya, at hindi man lang siya nadaplisan ng punyal. Nalaman nila na siya'y nakasuot ng armor na ginawa ng ating bayani, na marahil ang nagligtas sa kanya mula sa matinding sugat. Samantala, si Lily ay nanginginig pa rin at halos umiiyak, takot na takot sa muntik na aksidente. Bigla siyang nagalit kay Wendy, sinasabing huwag na huwag siyang susugod muli sa panganib. Pinatahimik ni Wendy si Lily sa pamamagitan ng paghaplos sa ulo nito, ipinaliwanag na nadala lang siya ng sitwasyon, at tumalon sa harap ng punyal upang protektahan siya. Imbes na gamitin ang kanyang kapangyarihang hangin. Habang nag-uusap sila at nagpapakalma sa isa't isa, nagtaka si Lightning kung bakit sila inatake ng bruha. Hindi ito makatuwiran para sa kanya na isang kapwa bruha ay babaligtad sa kanila. Sinabi ni Nightingale at sinabi kay Lightning na ang babaeng iyon ay hindi katulad nila. Ang gabing ito ang huling gabi ng lahat bago tumungo sa bayan sa hangganan. At nang gabing iyon, sinubukan ng mga rats na maglunsad ng malaking lihim na atake. Inasahan na ito, at sa huli, isa sa ating unang hukbo ang napatay at 4 ang nasugatan pagkatapos ng laban. Nagpatuloy ang putukan mula sa mga muskets, at natapos ang labanan ng walang malapitang labanan. Nagsipagtakbuhan ang mga rats, sa dilim ng gabi, at dahil papalapit na ang pag-alis ng ating grupo kinabukasan ng umaga, hindi na nila tinugis ang mga ito. Ang 4 na nasugatang sundalo ay nabigyan ng unang lunas mula kay Lily, at napahinto ang kanilang pagdurugo. Natagpuan din nila ang sundalong napatay ng bruha sa isang bukid. Siya ang sundalong namatay malayo sa kanyang tahanan. Kaya siya'y binigyan ng isang marangal na libing, at lahat ay nagbigay ng malalim na respeto at pagluluksa. Dahil sa nag-iisang kawalan na iyon, ang unang laban ng hukbo sa banyagang lupa ay hindi matagumpay. Ngunit hindi rin isang pagkabigo. Dito nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa panunood.